Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Welcome back, bitches! So it's me again, Mami Counselor. Welcome to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin natin is, syempre marami pang hindi nakakilala sa akin, kaya gusto ko naman na magpakilala muna sa inyo bago ang lahat. Pang-fifth na namin to na videos, na aking videos na nagawa. So, araw-araw to, simula nung gumawa ako, ito na yung pang-fifth kong araw. Kaya, ayun, wag na natin patagalin. Ang aking topic ngayon is, ayun, so, sinulat ko siya sa aking papel. And then, ayan, for this video, 25 facts about me, guys. 25 facts about me. So, okay. Doon na tayo sa number 1. Number 1, guys. My name is Manilyn Counselor. So, wala akong gitna. Dati, ang pangalan ko is Manilyn Counselor Laman. So, yung counselor kasi isa mother ko yun, tapos yung Laman naman isa father ko. So, dati, ang ginagamit ko is the Laman kasi sa tatay ko yun. Yun ang ginagamit ko kasi yun ang sa birth certificate ko dati. So, ngayon, nung ibang bansa sana ako na magpupunta sana ako ng Japan, biglang inayos ko yung requirements ko, and then palpak siya, guys. Palpak kasi hindi pala pwede yung apelido ng father ko kasi basta ang gulo ng eksena na yun, ang gulo ng ng birth certificate ko, kaya until now nahihirapan ako na makapunta sa iba't ibang bansa na gusto kong puntahan. So kaya ang ko ngayon, para akong anak sa buho. Wala akong gitna, counselor lang ang apelido ko. Counselor kasi yun ang apelido ng nanay ko. Yon. So, facts number 2. Nickname ko, Mane. Mane kasi, Manilyn nga, diba? Manilyn. So, Manilyn, yung Mani, yun yung inano sa akin, kaya Mane. So, actually, tatay ko is Manuel. Kaya, Manny rin ang tawag sa kanya. Halos parehas din kami. Ayun. Birthday ko, January 13, 1991. Yun, Aquarius ako. Ayan, Aquarius ako. So, pang fourth fact about me is pinanganak ako sa Isabela, pero lumaki ako sa Valenzuela. Pero ngayon, tumitira ako sa May Kawayan kasi basta, meron kasing problem na hindi ko na ikwento sa inyo. Siguro sa mga susunod pa, makikilala nyo pa rin ako. Makikilala nyo ako. Magpapaks ulit ako about sa akin talagang full na. Ganon. Ayun, ngayon nasa Bulacan kami. Siguro mga na kami ngayon. Mga 8 years na kami dito. Ayun, pero naka-separate ako. Yung may asawa ko kasi na taga-Tondo. Dito kami nakatira, separate ako sa magulang ko. Ayan, syempre, kailangan mas separate sa magulang pag nag-asawa, para malaman natin kung ano yung dapat natin gawin sa buhay-buhay natin na may pamilya. Yun, ganun. Tapos, pang 5 facts, nag-college ako sa Access Caloocan. Sa mga taga-Access Caloocan, hello dyan. Sa mga nakakapanood, yun, mga ka-schoolmate ko doon, yun. 1 year ako noon, 1 year lang ang natapos ko noon. Hindi ko kasi masyado akong bulakbol eh. Ang ginagawa ko kasi noon, marami akong tropa, dami gusto ko na yung mga chill, yung gano'n, talagang bulakbol, kaya masakit ang ulo sa akin ng mga magulang ko, lalo na yung mother and father ko, yun. Tapos, facts 6 na tayo. Hobbies ko is singing. Talagang mahilig talaga akong kumanta, kahit nga minsan napaus na ako, ganun kumakanta pa rin ako. Tapos minsan nga, kapag paus ako, tapos nakikita ko yung mga friend ko, mga kapatid ko na kumakanta,
grabe talaga, parang nalulungkot ako na hindi ko maano yung boses ko kasi nga paos. Lagi ako napapa-os. Hindi ko alam. Masyadong sensitive yung lalamunan ko kasi. Lalo na pag kumakain ako ng matamis o kaya uminom ako ng malamig. Yun. Sobrang, ano siya. Nagkakaroon siya, ewan ko kung paano siya, nagkakaroon siya ng scratch. Ganun, guys. So, yun pa, isa sa mga hobbies ko is yung mag-dance. Ganun. Kasi, dati, bumalik tayo sa dati, nung medyo bata pa ako noon, mahilig talaga akong mag-dance. Sumasali ako sa school, yan, sumasayaw kami, nag-grupo kami, kung ano lang mga pa-sexy na dance, ganyan. Tapos sunod, ang isa doon, ang hobbies ko is mag-rap. Ayun, nag-rap ako minsan. Kasi parang nakakatuwa lang naman ng mag-rap kahit na mukha kang tanga, ganun. Ganun ang ginagawa ko. Ayan, ang mga hobbies, yun yung mga hobbies ko. Tapos, ang favorite, 7 na tayo, 7 packs na tayo, guys. So, pub ko na, na sport, sport ko dati, kasi mahilig ako dati sa sport na taekwondo. Yung nagka-taekwondo ko dati. Sobrang pahit ko nun, guys. Talaga, pero sobrang lakas ng katawan ko nun kasi lagi akong nag-exercise, tapos lagi akong may ka-sparring, yan. Hay sa mga siguro, ano na kaya itsura nyo ngayon, hindi ko na kayo nakikita. So, nakakamiss din na, na makipagbunuan, ganon. Tapos, hindi lang yun, dati, nag-sport din ako ng favorite ko rin dati, softball, yan. Tapos, tennis. Tapos, yun pa, maraming iba. Yun talaga yung mga yung mga gusto ko talaga mga sports dati. Yun, hindi ko lang nahikailigan yung mag-swimming, yun. So, 8 packs na tayo, guys. Out of town. Yan, guys. Favorite ko talagang mag-out of town kasi kapag feeling ko pag nakapunta sa ibang lugar, kunyari sa Palawan, kasi mga napuntahan yung mga Palawan, Cebu, yung mga napuntahan ko na masarap mag-out of town. Pero sa ibang bansa rin, na rin ako yung mga lugar doon. Sarap talaga mag-out of town, lalo kung masarap yung pagkain. Sobrang dami, maraming seafood, iba't iba yung seafood. Favorite ko yun. Tapos gusto ko talaga kasi pag nag-out of town, gusto ko talaga yung yung fresh air, marami talagang puno, halaman. Kasi mahilig talaga ako sa nature lover kasi ako, guys. Tapos, minsan, bihira lang ako sa swimming pool. Kasi ayoko ng swimming pool. Parang feeling ko, ang dirty-dirty yung swimming pool. Ganun, parang feeling ko, ang kati-kati niya sa katawan. Pero, totally, bihira talaga ako mag-swimming sa swimming pool. Mas gusto ko talaga yung dagat. Yan talaga. Simula noon pa, talagang dagat na talaga ang gusto ko. Lalo na kami ng family ko dati. Nung nabubuhay ko yung father ko, kaya, siguro, mga, sa isang buwan, sabihin na natin sa isang linggo, 2 beses kami mag-swimming kung saan ang favorite place namin is Bataan. Yun, guys. Kaya favorite talaga mag-out of town. Gusto ko nga mga 3 days, gano'n. Tapos masasarap yung pagkain. Ganun guys ang gusto ko. Tapos, number 9, moody ako. Sobrang moody ako, guys, kasi gusto ko kasi yung nakikita ko puro maganda lang, masaya lang, gano'n. Tapos, sobrang moody ko, lalo na kapag pag kunyari yung meron akong gustong gawin, tapos ikaw yung kasama ko, tapos hindi natutuloy, ganun. Sobrang nakasar ako, moody talaga, sobrang moody ko. Tapos minsan, kahit wala namang dahilan, nagagalit na lang ako, ang iit agad ng ulo ko, ganun. Ganun ako, sobrang moody ko na minsan bigla na lang ako nagagalit nang wala namang dahilan, diba? Parang baliw lang, guys. So, 10 packs na. Sa 10 packs na tayo, guys. Tapos ako, guys. Kwento ko lang sa inyo kasi dati, pag sa mga fiesta, sa mga province, ganyan, pupunta kami ng mga friend ko, ng mga relatives ko, pupunta kami, sinasama ko ng mga tita ko. Ganyan, hello sa mga relatives ko dyan, sa Isabela. Ayun, pupunta kami lalo sa mga baile. Alam niyo ba yung baile? Yung parang sumasayaw-sayaw mga kinakasal. Siyempre, nagpapaano sila, papasayaw sila, ganun. Tapos, ako rin sumasali din ako. Grabe, sumasali din ako sa mga sayawan nila. Yung pumipili ng mga lalaki ng sino gusto nila isayaw. Tapos, talagang kotang-kota sa girl. Kotang-kota sa swang. Ayun. Tapos, ayun, kapag kainan na, syempre,
Pucha, grabe, ang dami kong kinukuhang pagkain. Parang lahat gusto kong kunin. Ganon. Grabe, sobrang takong tingin ko. Yung isang plato na isa lang ganyan, lahat yung puno. Tapos yung kanin, gaunti na gano'n, napaka-unti ng kanin na inilagay ko. Nakaano siya, iba-iba, may dinuguan, may minudo, tapos may mga, basta ang dami, may adobo, ang dami ng ano, kasama na, pati yung dessert, kasama na. Ganun ako dati, akala mo napakatako ko. Pero, hindi nila alam, na hindi ko nauubos yun, guys. Kaya ang nangyayari, yung tita ko, inuuwi niya yun, inuuwi ako, kaya minsan naman, iniiwan ko na lang, ang dami pang tira, so parang, hindi ako nahihiya kasi syempre bata pa ako nun eh. Pero, until now naman, kapag nangyayari ako ng kapatid ko sa Soler, syempre, always naman lagi kami kumakain sa Soler, ganyan. Ayun, kumakain kami doon, ang dami talagang food. Pero, syempre, medyo malaki na yung sikmura ni girl, ni ate nyo. Ayun, nakakain ako ng marami talaga. So, talagang, siguro, nauubos ko na rin siya kahit gano'n siya karami, gano'n. Hindi ka pala nung bata ako, sobrang takot tingin talaga. Ayun. Tapos, Tax Number 11, mahilig ako mag-model. Dati nag-model ako siguro mga, 3 years ago. Ay, hindi rin. Kasi itong last, nasa Dubai ako, is nag-model din ako ng sasakyan sa Dubai. Tapos, ginawa rin akong news ng mga ng mga basketballista sa Dubai. So syempre ako sobrang close ako nila. Nagagalak din ako na ako yung napili nila sa sobrang dami ng mga Pinay din sa Dubai, diba? Tsaka ibang bansa pa yun, diba? Pero represent ko yung Philippines para kahit hindi ako nanalo, gano'n, syempre sobrang naman dami ng mga gano'n ka gano'n, diba? Pretty lang. Pretty lang, gano'n. Tapos yun, dati, siguro mga, ako nun, basta siguro mga 5 years ago, mahilig ako, may freelance ako, ganyan, mahilig ako magpa-picture na sexy, photoshoot, ganyan, videos, ganyan, sumasali ako sa mga ganyan. Ayan, tapos, number 12, mahilig ako sa bangus. Mahilig ako sa bangus ng mga, yung bangus belly ba? Yun, mahilig kasi ako sa mga chan. Kaya kapag pag ang ulam namin sa bahay is na bangus, o kaya basta kahit anong mga isda, ang inuuna ko talaga is belly. Kaya minsan nag-aagawan kami ng mga kapatid ko, pero ang saya kasi nag-aagawan kami. Yun, kaya moody nga ako, nagagalit ako pag nakuha yung gusto ko, yun. Tapos, favorite ko rin yung pink salmon. Yun, favorite ko yung pink salmon. Kasi ang sarap niya talaga, lasa siyang meal. Kaya, gustong-gusto ko talaga yung, yung pink salmon. Grabe, napakasarap. Ayan, so 13 packs na, 13 packs na tayo, guys. First crush ko dati, first crush ko. Kasi wala akong first crush. Ang first, diba? Wait. Siguro first crush ko, nung elementary ako nun, siguro mga, grade 5 ako nun, guys. Grade 5 ako, nagkaroon ako ng crush nun. So, lagi ako pumapasok nun, ng arte-arte pa ng mga, ko, para ako si Julina Magdangal. Kung naalala niyo, si Julina Magdangal is, lagi siyang may mga bulaklak, mga butterfly sa, mga ipit niya. Ganun yung spend ko talaga lagi. Tsaka dati kasi meron ako stylish, yun, si Darwin yun, Darwin Macabales, siya dati. Bata pa rin siya nun kasi bata rin kami nun eh. Ayun, siya yung nag-aayos sa akin, sabi ng mga kapatid ko pag pumapa sa school. Kaya sobrang, talagang ang ganda namin pag pumapasok kami sa school. Lalo na ako. Tapos yun, syempre, pansin ako sa crush ko. Yung crush ko na yun, guys, sa totoo lang, guys, siya, diba, dati, lagi ako pumapasok dahil sa kanya. Tapos nung nalaman ko na anong ba sipag-sipag ko noon, nung nalaman ko aksidente kasi siya sa jeep na sinasakyan niya. Pauwi na kasi siya ng bahay nila. So, yung jeep na sinasakyan niya is, bumangga. Bumangga din sa kapwa niya, jeep. So, sobrang bangga, parang nahimatay siya. Tapos, ang kwento, dinala daw siya sa hospital. And then,
ayun, namatay daw siya. Kaya alam niyo ba guys, nung nalaman ko na namatay siya, sobrang lungkot-lungkot ko na parang na sobrang heartbroken ko na. Akala mo naman maging kami, pero kasi syempre guys, crush ko nga, diba? Crush ko siya. Ayun, siya si ano, ang pangalan niya is Daryl Borja. Daryl Borja. D-A-R-I-L ang pangalan niya. Ang ano niya, ang spell pangalan niya. So yun, so, ang gwapo-gwapo pa naman nun, saka parang siyang si kamukha niya yung gumanap na Spider-Man, gano'n. Napagwapo niya guys, tapos din namatay siya, sobrang nalungkot ako, nawala na ako nag-gana pumasok, gano'n. Tapos hanggang buti na lang may mga friend ako, ayun, susunod na lang ako sa bahay, nakakapasok ako na sa syempre nakalimutan ko na siya. Gano'n, parang super sa heartbroken. So, sa 14 na tayo. Pizza tayo. Yun, nagka-pizza ako noon, siguro 2013, bago lang kami ng Disawa ko, ayun. Nagkaroon ako ng pizza, guys, na grabe, ang sakit talaga. Tapos akala ko yung parang may may tumulong sa puwet ko dito sa may ba't dalawa pa siya magkadikit. Grabe, guys, ang sakit. Kasi pag tumatagal siya, parang nagkakaroon siya ng nana. Ang sakit niya dahil pag umuupo ako. Tapos, ang ginawa ng asawa ko, sabi niya sa akin, para dumabis daw matanggal. Kasi nga, syempre, first time ko, ano bang alam ko sa pizza na yan, di ba? Paano ba nagkakaroon? Syempre, sabi daw nila, sa lupor, sa dumi, ganon. Tapos, ang ginawa niya, kumuha siya ng guys, ng bote. Ang ginawa niya, inikot niya sa uwet ko. Tapos, di ba ito yung yung pizza? Tapos, inikot niya dun, guys, pinasok niya dun, sa butas sa pinaka-sentro, yung bote. Bote ng chicken yata yun. Inikot niya muna. Tapos sabay, ginawa niya talaga, pucha, grabe, ang sakit. Sobrang sakit talaga guys yung ginawa niya sa akin. Parang alam mo yung gumanon talaga ako, hindi talaga ako makahinga guys. Sobrang sakit talaga ng Tapos hindi lang yun, ang dami pang sumunod hanggang sa naging 7 siya na ang pinakalas ko na pizza is sa may tattoo ko. Pucha guys, bago yung tattoo ko sa likod ko. Tapos, syempre hindi pa siya ganong naghihilom. Nagkaroon siya ng pizza sa pinakagitna pa ng tattoo ko. Grabe, sobrang sakit niya, guys. Tapos, ito na tayo. Sa 15 na tayo. Guys, 19 packs na tayo, guys. Mahilig sa outfit. Pumorma yun, guys. Mahilig ako sa mga outfit. Mahilig ako pumorma. Lalo. Pero pag nakita niya ako sa loob ng bahay, guys, kutsa para akong ewan, para akong slave. Para akong slave ba yung tawag? slave, ganon. Tapos, mahilig akong sa outfit, tapos mahilig akong bumili sa mga ukay-ukay, ganon. So, ako na lang yung, pinuporma ko na lang yung sarili ko para, mukha akong, presentable tignan. Ayan, gusto ko ng mga sexy mga outfit. Mahilig ako doon, lalo sa mga labas-labas cleavage, kaya, so, diba, kung komportable naman tayo sa sinusuot natin, bakit naman hindi yun yung suotin natin, diba? So, anong pakialam natin sa ibang tao kung kukunsyain tayo, kung lagi na lang ganyan, lagi na yung cleavage, ganyan. Ano mong pakialam niya, gusto niya yun, diba? Bakit niya palawan niya ba siya? Bakit bibigyan niya ba siya ng mga needs niya sa buhay niya? Hindi, diba? Yung gusto ba niyang ma-achieve is, may bibigay niyo yun? Hindi, diba? Diba? Bakit kayo kukuda kung hindi naman kayo yung tao na yun, diba? So, yun guys, may akong forma, kahit kunyari, pupunta ko na yun. Minsan, inaayon ko rin yung forma ko sa pupuntahan ko. Kunyari, pupunta ko sa event. Sa event, kunyari, ng mga, sa mga rap artist event, ganyan. Pag pupunta ko, sinasama ko ng asawa ko. Ang mga forma ko is parang gangster din na t-shirt, t-shirt na black, ganun mga style, mga riders, socks, ganyan, mga ang mga susuot ko. Pero pag sa mga mga event na pangsosyalan, ayan, depende rin kung saan ako pupunta, yun yung pinaporma ko sa sarili ko, hindi yung kung ano lang yung forma ko na ito, is yun na lahat. Hindi, ganun. Kaya may talaga ako sa outfit, may ako sa mga damit. Kaya pag pumunta kayo dito sa bahay ko, makita mo yung mga damit ko dito, napakarami. Siguro dito sa loob ng bahay, sa lahat ng closet is ang napaka-onting lang ng mga damit ng asawa ko tsaka ng anak ko. Ako lang pinakamarami.
meron pa nga sa, ano, sa kabilang bahay namin, sa may mother ko. Ang dami ko talagang damit kasi may ako sa damit. At kapag may trip ako, binibigay ko sa iba, binibigay ko sa mga bata, ganyan, binibigay ko pag gusto nila, pag binibigay sila sa akin, binibigyan ko sila, bakit hindi ko naman sa libigin, hindi naman ako ganun padami. Bihira lang ako magpadami. Yun. Bihilig ako sa anong mga damit, yan. Kung ano na lang kung may makita ako. Pero, ano, katulad nung nag-ibang bansa ako, ang dami kong nabili guys, dami kong nabili mga damit, pero dito naman nasuot. Tapos bigla na lang ako, parang lumulobo na naman ako dito na ng mga nagkasya, lalo na dito banda. Sobra, hindi na siya nagkakasya. Pero tinatawag ko pa rin, syempre panapanahon lang yun, di ba? Minsan papayad ka, minsan tataba ka, ganon. So, ano na tayo, kung pang 20 na tayo, achievements ko sa buhay ko is magkaroon ng malaking bahay. Hindi naman masama, di ba, na na mangarap ka. Siyempre, gusto ko maging achievement sa buhay ko, magkaroon ng malaking bahay, negosyo, siyempre, lupa. Ayun, tapos, achievement ko rin na makuha ko yung asyenda ng aking father na napakalawak. So, dahil nagkasakit ko siya dati nung pass away. Nagkasakit siya, siyempre nawala na siya, ganun. Isang lang namin yung lupa na 300,000, pero siguro sa mayayaman, malit na bagay lang yung 300,000 makukuha. Siyempre sa amin na hindi pa namin ma-achieve makuha yun, pero someday makukuha rin yan in the name of the Lord, promise, in Jehovah. Tapos, ayun, so, yung lupa na kasi na yun, sa father ko, yung marami kasi lupa ang father ko. Gusto kasi siya sa magkakapatid. So, siya pinakamaraming lupa. Kumbaga parang yun ang kayamanan niya sa buhay niya. Yun. Kaya, kahit kung nagkasakit siya, hindi niya binenta, sinangla niya lang yun, guys. Ayun. So, sabi nga niya, ipapamana niya daw yun sa aking anak na si Brad. Yun. Kaya, until now, hindi pa rin namin siya nakuha, pero syempre, someday naman makukuha rin namin yan. Sigurado naman yun at alam naman ng Panginoon Diyos yun. Ang isa pa sa achievement ko sa buhay is, masettle lahat ng mga anak ko, maging okay yung buhay nila, at makapag-aral sila ng maayos. Kami din, gusto ko rin sa buhay na, sa totoo lang na, gusto ko mag-around the world. Gusto ko na habang nabubuhay ako is makapunta ako sa iba't ibang bansa na gusto ko. Ganun. Kasi syempre, na-try ko na eh. Kaya ngayon, gusto ko na ulit na makapunta sa iba't ibang bansa naman. Sa iba't iba pa. Katulad ng Paris, gano'n. Siguro naman hindi naman na nangarap tayo. Diba? Dream big para para naririnig tayo ng universe. Kaya kung may may dream ka sa buhay mo guys, kung may dream ka, huwag mo lang ibulong. Sabihin mo, kunyari parang nakikipag-usap pa sa Panginoon, talagang, parang kala mo nandiyan na siya sa tabi mo. Para habang sinasabing binibigas ng bibig mo is narinig tayo ng universe. Totoo yun, guys. Tapos, 21, natatakot ako sa dilim, guys. Sobrang takot ako sa dilim. Lalo na kapag natutulog ako, guys. Kasi, madalas kasi, guys, nababangungot ako. Sobrang nababangungot ako. So, minsan, lalo natatakot ako pag wala akong katabi matulog, gano'n. Kasi minsan hindi talaga ako magising-gising, tapos parang feeling ko, sa bangungot ko na yun, yung makakatotoo talaga, yung parang feeling ko nandun talaga ako, hindi ako makagalaw, gano'n. Sobrang takot ako sa dilim. Lalo na, isa lang ako, pupunta ako sa mga, sa isang lugar pa, sa iba pang lugar na madilim, gano'n. Sobrang takot ako pati sa CR, pag madilim yun. Kung ano yung mga pasok sa isip ko, tapos feeling ko may nakatingin sa akin, ganun guys. Oo. Kasi, kadalasan kasi minsan, hindi ko alam kung may third eye ako, minsan nakakita ako ng may mga bata, ganyan na naglalaro. Lalo sa pag madilim, kaya gusto ko lagi, yung bahay is, lagi may ilaw. Kaya lahat ng dito may ilaw sa bahay namin. Tapos, kapag nandito yung asawa ko, malakas ang loob ko na medyo madilim. Pero, pa rin, may dim light pa rin na nakalagay, kaya lagi ako may lampara. Ayan. Kaya may alampara ako para hindi ako matatakot, guys. Yan. Tapos, 22 na pala tayo. 22 facts na about me. Takot ako sa gagamba, guys. Promise. Takot ako sa gagamba kasi hindi ko alam. Kasi minsan kasi, dati yung bata ako,
nag-CR ako dun sa province namin, sa Isabela. So, syempre, tabing-tabing lang kasi nung time na yung bata pa kasi ako nun eh. Parang, parang tabing-tabing na yung mga, tag nito, yung mga kawayan, ganun yung mga tabing-tabing lang siya. So, yun guys, nagulat ako parang may umano sa dito ko, parang, hindi ko alam kung baka may gumagawa dito ko. Tapos, pagkaganyan ko, nagulat ako, putya, sabi ko, may gagamba! Sobrang takot talaga. Alam nyo ba guys, sobrang nanginginig ako. Yung time na yun, nilalagnan ako. Parang, sobrang talagang, takot ko talaga sa hayop na yun. Na, yung gagamba. Yung gagamba guys na yung mahaba yung gagambang, gagambang CR. Gano'n, gagambang bad. Yung sobrang takot talaga ako. Lalo na pag, may one time pa na, na nag-CR ako, medyo madilim kasi ang walang ilaw kasi sa lugar na napuntahan na mag-CR ako. So, ako kasi malikot kasi yung kamay ko pag nasa CR ako, so gumaganon-ganon ako, gumaganon-ganon ako. Tapos nakita ko guys, sa may gilid, putya, sabi ko, ano to? Sabi ko, nag-CR pa naman ako. Siyempre, tain-tain na guys. Pupong-pupo na ako. Nakita ko yung ilaw. Ang laki! Alam nyo ba guys, binadali ko talaga maghugas ng pupo ko. Tapos, hindi pa nandito pa yung shirt ko. Gumad talaga as in. Nandito pa yan ako. Takbo talaga ako. At marami pong time na, nangyaring gano'n na lumabas ako ng CR na hubot-hubot ako. Yung time na yun. Siguro mga bago pa lang kami nung asawa ko, nung jowa pa lang kami. Grabe talaga, hubot-hubot talaga ako nung lumabas ako. Sobrang takot ko, nangiginig ako. Ganun, pinagpapawisan ako. Sobrang takot ko talaga sa gagamba na yun. Grabe. Tapos, 23. Kaya hindi nyo ako pwedeng i-prank ng ganyan, Mary Jane, Maribel, ha? 23. Hindi ako nagpapatalo kapag hindi ako nagpapatalo sa asawa ko kung nag-aaway kami. Yan. Pag nag-aaway kami, gusto ko ako laging panalo. Kahit na ako yung mali. Yan. Kasi gusto ko, ako lagi yung, pabida. Gano'n yung style ko sa asawa ko. Pag nag-aaway kami dito, nagmumurang kami, ganyan. Bubugin ko siya, hindi siya makakalaban sa akin. Ayan. Mga one time na nasampal ako niyan. One time na, nag-inom ako doon sa kumari ko. Then, nalasing ako. Kasi gusto niya na ako uwi kasi nun. So, nagpabili pa ako ng isa nun. So, kararating ko lang din kasi nanggaling ako ng Dubai. So, punta ako dun sa kumari ko, sa mga kumari ko, nakapag-inuman ako doon. So, gusto ko pang uminom nun. Ako nga kasi wasal ako, tsaka sobrang nakauwi na ako ng Pinas. Gusto ko talaga uminom ng uminom. Masaya ba? Ganun. Tapos yun, sobrang lasing ko, syempre gusto niya na umuwi. May nandiyan na siya pala sa may pintuan. Galit na galit siya sa akin, so sinapal niya ako. Grabe talaga kasi yung ginawa sa akin yun, di ba? So, syempre, ako, lasing na lasing ako. So, kinabukasan naman, naintindihan ko naman kung bakit niya ginawa yun. Ayun, sobrang kabaliwad ko na lasing ako. Inis pa nga daw ako ng time. So, ayun, di talaga ako nagpapatalo sa kanya, pati yung lalo sa chat, pag nag-chat kami, di talaga ako papatalo. Kaya, asar niya sa akin. Minsan, kasi walang minsan sasabihin pa ako na rin, makipagwala na rin na sa kanya. Pero kinabukasan, pag-iising namin, wala na, okay na kami, lambingan na ulit, gano'n. Tapos, 24 na tayo, guys. Sobrang maunawa ako, guys. Sobrang maunawa talaga ako, lalo na pag kunwari, meron akong mga friend na talagang may kailangan. Yung alam ko talaga may kailangan, hindi yung ginagangster lang ako. Ayaw ko talaga ng ginagangster ko. Yung wala naman talagang kailangan, pero unang umutang, ganun. Pwede, buti pa sana kung may sakit ka, ganun. Tapos, chat ka sa akin na, friend, kailangan ko naman, ganyan. Hindi kita pahiramay, bibigyan na lang kita. Kung meron akong pera, ganun ako. Sobrang naman ako. Saka kung merong magsasorry na bakit hindi ko tatanggapin, di ba? Babalik tayo sa umpisa. Bibigyan pa kita ulit ng maraming chance. Dahil tao lang naman tayo. Always naman tayo nagkakamali, di ba? Hindi naman ako yung pa-fame na hindi ako pa-fame na tao na porket nagkasala ako sa hindi mo na ako papansinin. Na-ignore mo na ako, di ba? Sino ka, di ba? Girl, ganon. Ganda mo! Ganon. 25, sobrang grabe ako magmahal.
Kung 25 packs na tayo, guys, sobrang grabe ako magmahal. Minsan na kasi akong, nasaktan. Ganun. Minsan na rin pala ako nasaktan. Tapos, hindi ko na ikukwento yun kung paano ako nasaktan. Siyempre, ganun. Siyempre, nasa sarili natin yan eh. Privacy na yun. Tapos, ako, pag nagmahal talaga ako, sobra-sobra talaga. Hindi lang nila nalalaman, pero sa puso ko, talagang, yung tumitibok siya talaga. Grabe talaga yung pagmamahal ng mga tao, lalo sa mga tao sa akin, ganun. Minsan nagkakaroon may mga faults akong nagagawa sa kanila, pero deep inside sa akin, mahal ko sila, sobrang mahal ko sila. Sa mga tapos, sa mga anak ko, mahal na mahal ko sa anak ko. Ganun, pati yung parents ko, yung magulang ko, and my past father na ngayon, nasa langit na siya. Ayun, sobrang mahal na mahal ko yun kahit na wala na siya ganun. Sa mga kapatid ko, sobrang mahal na mahal ko. Sobrang close na hindi katulad sa iba na kung mag-away is na talagang tumatagal ng ilang taon, ganun. Hindi kasi ako ganun, guys. Sobrang pagmahal talaga ako. Ayan. Lalo na sa mga nagiging karelasyon ko, sobrang yung pagmamahal ko, lahat binibigay ko. Oo, yun, binibigay ko sa kanila lahat, buong buhay ko. Gano'n, makamayag pa ako dito, guys. So, 26. Nag-26 na tayo, guys. So, yun, sobrang iyakin talaga ako, guys. Kahit, yung meron akong marinig na may marinig ako sa ibang tao na, ay, alam mo ba, may kwento si ganyan na, sobrang naiiyak na ako, bakit gano'n, bakit ganyan, diba? Tapos, syempre ako, galit ako, syempre may masasabi rin ako sa isang tao, na ganyan, kasi galit ako pero, naiiyak ako kasi, minsan, may mga bagay kasi na hindi talaga naiintindihan at hindi rin naiintindihan ng ibang tao. Ayun. So, madalas talaga naiiyak ako, lalo sa mga palabas, gano'n. Naiiyak talaga ako. Sobrang iyakin ko talaga. Gano'n. Kaya pagalitan ako ng magulang ko, naiiyak agad ako. Yung, alam niyo ba yung pag nasigawan ako, yung, hoy! Gano'n. Sobrang sakit na ng puso ko, sobrang sakit na ng dibdib ko na, balat sibuyas talaga ako, guys. Iyakin talaga ako, grabe. Ayun. Tapos, lalo na kapag, kunyari yung mag-isa lang ako, feeling ko yung wala na akong friend, ganyan, wala na akong kapatid, wala na akong yung parang, minsan kasi, di ba, moody nga ako, parang feeling ko wala na akong mga, kadikit sa buhay ko, gano'n, pag nag-iisa ako. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganon, pero mali na sa isip ko. Ay, umiiyak ako, minsan, kapag nagkukwentuhan lang kami ng kapatid ko, ibig sa masaya, habang tumatagal, naiiyak na naman, nagkukwentuhan na naman namin, nagkukwentuhan na may mga paspas na nangyayari sa buhay namin, mga masasakay, ganyan, iyakan na naman kami. Ganyan kami, ganyan din kami magkwentuhan. Kaya, alam niya, kapag ang tao ay iyakin, maunawain yan, at mapagmahal. Kasi kasi puso mo yung dyan eh, parang sobrang nararamdaman yung nangyayari sa buhay. Ganun. Tapos 27 packs na tayo. Mahilig ako mag-post ng sexy. Bakit? Mahilig ako mag-post ng sexy. Siyempre, kung ikaw naman meron ka naman na bakit hindi mo naman i-post, diba? Yun nga sinabi ko kanina, bakit iisipin mo yung mga sinasabi ng tao, guys? Kung sa tingin mo naman is, ang ginagawa mo is nakakapagpasaya sa'yo. Bakit? Kasi nga, diba, sabi nga nila, hindi mo naman alam kung kailan ka mawawala sa mundong ito, diba? Kaya syempre, bawat oras, bawat minuto, bawat araw, bawat taon, bawat linggo, bawat buwan, dapat maging masaya ka, guys. Kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo, gawin mo na hanggat may oras pa, guys. At bakit wala namang masama, 'di ba? Hindi ka naman nag-bold na nakita yung yung tipay mo, yung yung bukong mo. Hindi nakita ba? Hindi naman, 'di ba? Yung ibang mga artista nga 'di ba? Naghuhubad-hubad na diyan. Yun lang kung iisipin talaga ng tao na binabash, kasi minsan ganun binabash eh. Yan si ganyan. Lagi na nagpo-post ng mga pa-sexy ng mga wala kang pakialam. Kung
Kung ayaw mo sa mga post ng tao, kung ayaw mo sa post ko, i-block mo ako, kaya unfriend or kaya i-unfollow mo ko. O kaya i-scroll mo kung ayaw mo, kung nakikita mo ako. Ganun. Pero pag sa ibang araw, sa mga ibang linggo, isang taon, i-stock mo rin naman ako, no? Charot kayo. Diba? I-stock nyo rin ako eh. Siyempre, gusto ko, kung meron ka namang magandang katawan, bakit hindi mo lantad, diba? Ganyan-ganyan lang naman, katulad niyan, style lang ganyan, diba? Patikim-tikim lang mga pa-sexy na ano. Hindi ka naman hubad na hubad, grabe naman yun. Diba? Hindi ka naman nakipag-sex sa video mo, kaya sa mga post mo, diba? Ganun. Meron kasi mga tao talagang mga judgmental, kaya pabayaan natin sila. God knows, at bahala ng Diyos sa kanila. 28. Yun, guys, sa totoo lang guys, kahit na medyo, laka-laka ako, yun, craziness inside, lagi ako nagpipray guys, lagi ako nagpipray, simula, pag natutulog ako, tapos pagkagising ko, lagi ako nagpipray, pati pag kain ko, lagi ako nagpipray, kahit minsan, hindi ako nakapagsimba, or ganyan, pero nagbabasa ako guys sa Biblia, kaya, meron sa akin nag-i-study at yun, ang dami ko natutunan sa Biblia na hindi ko na, sorry to say, pero hindi ko natutunan sa pagpunta ko ng simbahan, sorry to say, basta natutunan ko siya, naitututo ko yung sarili ko sa Biblia, na ano ko siya guys, kasi napagtugma-tugma ko siya, yung sa Biblia. Ang dami ko pa, akala ko marami na ako nalalaman guys. Akala ko ang dami ko nalalaman sa mundo, sa panahon ng Diyos, ganyan. Pero hindi pa pala. Hanggat hindi mo nababasa at naiintindihan yung mga teksto, yung mga nasa loob ng Biblia, hindi mo maiintindihan. Kaya wag mo sabihin na alam mo na lahat. Oo, hindi naman pwedeng sabihin mong na kahit naman hindi ako magsimba, kahit hindi ako magdasal, mabuting tao naman. Hindi din. Paano ka makikilala ng Panginoon? Paano ka mamahalin na sobra ng Panginoon kung hindi mo pinapasok yung sarili mo sa Kanya? Dapat ang ginagawa natin is magdasal tayo para sa Kanya. At saka, yun ang pinaka-importante, mag-ano ka ng Biblia. Alam niyo ba, kapag nagbasa kayo ng Biblia, is parang, naghahalongkat din kayo ng naghahalongkat din kayo ng kayamanan. Ganoon, parang bubungkal kayo ng ginto hanggang sa makuha niyo yung ginto na yun. Ganoon din sa Biblia, guys. Kaya, talaga lagi ako nagpe-pray, guys, kasi gusto ko talaga na yung kayamanan na yun. Kung ano yung kayamanan na makukuha ko dun sa Biblia na yun. Kaya hindi lang pork mabuti ka ng tao is okay ka na sa Panginoon. Hindi yun. Kailangan marami kang malalaman. So 29 na tayo guys. 29 paksa tayo. Ayoko nang magulo at masakit na bahay. Yun guys. Ayoko nang magulo guys, ayoko nang masakit na bahay kasi pag masakit kasi guys, marami kasi akong gamit guys. Tapos, syempre guys, malaki akong tao malaki din yung asawa ko. Malalaki kami sa loob ng bahay. Kaya kailangan malaki din yung bahay namin. Kailangan maluwang. Kasi parang ang fresh tignan kasi pag maluwang yung bahay mo. Tapos, at ang isa pa, ayoko nang magulo, gusto kong malinis yung bahay lalo na pag nagsushoot ako ng video o kaya nagsushoot ako ng mga pictures ko. Gusto ko malinis yung bahay kasi lalo na kapag kunya nagsiselfie ka ng ganyan. Selfie. Marami akong nakikita guys sa page ko. Kaya marami akong nakikita sa Facebook ko na nagsiselfie pero napakagulo ng bahay. Yung background, ang gulo. Grabe, parang basura yung style. Ganun. Parang ano ka ba? Kababae mo tao? Pangiti ka, pasexy ka sa post mo, tapos ang dumi-dumi ng bahay mo. Diba? Parang, syempre, nakikita ko ng maraming tao eh. Diyan, parang nasasalamin yung sarili mo sa nakikita nila sa background mo. Kung madumi ka sa bahay, ibig sabihin, madumi ka rin sa sarili mo.
kunwari lang na forma-forma ka, di ba? Dapat, malinis lang ang bahay mo, para pag kunyari, katulad ko, kunyari, naka-forma ako ganito, naka-outfit ako. So, syempre, ang alam nila, kapag malinis ang bahay mo, is malinis ka rin sa sarili mo, lalo sa pamilya mo. Ganun, guys. So, ayun, ayoko ng magulong bahay, ayoko ng, sobrang messy, laging magulo, laging may basa, laging, may mga sa mga, sahig, ganyan. Ayoko ng ganun, ayoko na sobrang gulat. Ayoko na sobrang maraming gamit. Ayoko nun. Ayoko ng mga abubot na sobrang dami. Tapos, yung ganito, gusto ko plain lang, katulad niya, yung pader, gusto ko plain lang na ganyan. Dati kasi naglalagay ako. Kung maglagay naman kasi ako na dati ng wallpaper is gitna lang. Hindi yung isasama pa yung taas. Ganun lang, para social siya tignan. Katulad sa ibang bansa, ganyan yung style ng gitna lang talaga, hindi yung pati yung taas, ilalagyan mo pa. Ganun na, tips ko lang yun guys, na kung magkakaroon kayo ng sarili yung bahay, is kapag nag-ano kayo ng wallpaper, gitna lang. Huwag mo na ilagay yung taas. Hindi na lagyan. Pwede naman lagyan yung taas, pero magkaiba ng design. Huwag naman yung parang mga sinaunang panahon na diretso yung kulay ng wallpaper mo, guys. Ayun. So, ang isa pa guys, ang pinaka gusto ko talaga, yung kwarto is malinis, maayos. Kasi, ako guys gusto ko pag natutulog ako, komportable ako, sobrang lambot ng kama ko, tapos marami akong unan, tapos mabango yung kwarto, nilalagyan ko siya ng air freshener, tapos gusto ko, lagi nakano yung, ayan, tawag dyan, yan, yung ilaw ko, gusto ko yung ganyan, tapos minsan, kung hindi naman, gumagamit ako ng, kahit pag natutulog ako guys, alam nyo ba, minsan nagda-dancing live pa ako. OA ako masyado. No, God, please, no! Diba? Kasi, parang nakakawala siya ng stress, na yung isip ko, ganyan. Ayan. So, ayun, 30. Sa 30 na tayo, guys. Pinakalasa natin, guys. Mahilig ako sa mga kaibigang bakla. Ayan. Hello sa mga friends ko dyan bakla, lalo sa best friend ko na si Ridwan Panseng. Kung nanonood ka man, hello. I miss you. I love you. Ayun. So, mahilig ako sa mga, simula pa noon, siguro elementary pa lang ako noon, mga tropa ko talaga mga bakla na. Meron pa nga akong Amerikano na naging kaibigan, mga best friend ko dati puro bakla, si Patrick yun, kasi nakalimutan ko na kasi yung, nakalimutan ko na yung pangalan niya, ay yung apelido niya, so si Patrick siya, kami yan sila, kasi ang pangalan niya is Marky Guzman, si Bakla, si, si Nuki, basta marami na, yung iba nga, akala mo ngayon, sa totoo lang, minsan, ani-stock ko yung iba kong mga naging friend, nung high school and elementary, college ako. Pucha, parang, mas mukha pa silang babae sa akin. Grabe sila, evolved sila na, ang ganda nila. Sabi ko, wow, ang galing, may mga boobs na rin sila, ganun. So, tapos ang gaganda na rin ng buhay nila. Ayun, hi sa inyo. So, yung iba na-achieve na rin buhay, na-achieve na nila yung mga gusto nila sa buhay nila. Talagang, nakapagtapos sila ng pag-aaral nila. Yun talaga yung nasasabi mong achieve. Yung makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Yung, pinagtrabaho mo talaga yung, yung mga gusto mo i-achieve sa buhay mo. Yung, talagang pinagharapan mo yung dugot pawis mo na ikaw talaga yung gumawa. Hindi yung, huwag mo sabihin na na-achieve mo yung gantong bagay na hindi mo naman talaga pinaghirapan Hindi mo talaga pinaghirapan. Yung talagang, kasi, may iba kasi may ibang mga tao na akala nila na-achieve, yun ay achievement. Pero hindi pala yun yung achievement. Ganun. So, kapag nakikita ko sila sa Facebook ko, yung mga friend ko dati sa Facebook, yung mga friend ko dati nung elementary and high school ako, so pag chat ko naman sila, nare-reply naman nila ako, so sobrang saya. Kaya minsan, nagkakayaan na humingo, minsan pupunta rin ako doon, lalo na sa best friend ko, kaya Richard Palpin sa kanila mag-asawa. Ayun, sobrang saya kasi, talagang sinusuportan nila ako sa lahat ng bagay na gusto kong gawin. Ayun, share nila yung mga ginagawa ko, lalo na sa mga videos ko. Ayun, yung kung ano yung gusto kong sa buhay ko,
sobrang saya nila. Tapos minsan, kapag nadudun na ako sa kalagitnaan ng dream ko, is, sinasabihan nila ako na ganito, mag-ingat ka, ganyan-ganyan, huwag kang magtiwala sa ganyan-ganyan. Alam ko naman ba man, na may madali kang ganyan, madali kang mauto. Uto talaga, ganyan sila sa akin. Sobrang nila akong sobrang love nila ako. Kaya, ang sarap talagang katropang mga bakla, promise. Sobrang saya talaga. Tsaka, grabe talaga yung, kaya nga love na love ko sila. Tapos dati nga tawag nga nila sa akin is, Miguel, pag rumarapa kami sa labas, akala nila bakla din ako. Kasi, siyempre, sobrang payat ko ng time na yun eh. Tapos sila yung mga kasama ko. So, pag inaway ako ng ibang tao, silang rumeres pa. Ayan. Sobrang, ang gulo nila kasama, ang saya. Parang, yung ugali nila is parang ako din. Parang kasi rin akong bakla kung makipag-happiness, ganun. Kaya, sabi ko nga, sa kanila, hindi ka pwedeng pikon. Dahil pag pikon ka, sa bunot ka talaga. So, ayun guys. Tapos na tayo sa 30 packs ko. Napakarami na nang nasabi ko. Umabot na tayo sa, ewan ko kung isang oras na tayo umabot. Pero, natutuwa ako kasi nasabi ko na kung ano yung sa buhay ko. Pack sa buhay ko. So, magpapaalam na ako guys at sana magkita-kita ulit tayo bukas o sa isang araw o sana kung kailan ako makagawa ng mga mga vlogs ko sa channel ko. So, please guys, wag nyo nga pala kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, sa aking YouTube channel, and click the bell button para like kayong updated sa aking mga bagong videos. And pa-likes naman ako, pa-watch na rin, watch para marami tayong watch daw, ganon. Maraming manonood ganon, watch please, mga ganon. Kasi so yun, nawala na ako sa aking ulirat, ganon. So, sana please, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa akin ha. And maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin, lalo na sa mga tunay kong mga kaibigan at sa mga strangers ko. Salamat. Alam ko, kung sino pa yung mga strangers, yun yung makakatulong sa akin para umangat ako dito sa tinakaw ko na vlogs na to. Dahil una pa lang, gusto ko na talaga to. Sa ibang bansa pa lang ako, talagang naisip ko na tong mag-segment ako ng marami at mag-YouTube channel. So, syempre, pag uwi ko dito, gusto ko masaya, wala muna akong gagawin. Kaya, So, ngayon ko lang naisip ulit na mag-vlogs ulit ako. Na mag-vlogs ako, ituloy ko na para naman, meron naman akong nagagawa. At gusto ko talaga to promise. Ito talaga yung gusto ko kahit wala magsabi sa akin or nagsabi sa akin, talagang ito talaga yung gusto ko. At alam naman ng friend ko, lalo na si Abby. Hello Abby, lagi ka mag-iingat dyan sa Dubai. I miss you. Hello. Ito talaga yung talagang sumusuporta din sa akin, yung mga magaganda ko dyan, mga friend. Ingat kayo lagi and God bless. Kayo mag-pray at huwag kayong makakalimot sa akin guys. Maraming salamat sa mga umiintindi sa akin at basta maraming salamat at kita-kits ulit tayo sa susunod ko pang mga segment and vlogs ko. Thank you! Huwag niyo pala kalimutan Manilyn Counselor ha, para Manilyn Counselor vlogs ko po. Bye-bye!